Isa pong magandang umaga sa lahat ngayon. Meron na naman po tayong isang mahalagang mensahe. Ito po yung authentic epistles of Paul. Ito po ay isang pundasyon sa Biblia para sa ating kaligtasan. Makikita po natin yan. Mga tunay na sulat ni Pablo sa ating isang pundasyon sa Biblia para sa ating kaligtasan. May isang bagay na taimtim ko pong nais iparating sa bawat tapat na tao. Ito yung mga tapat na tao, yung humahanap sa Diyos, kumakalinga sa Diyos, na mga taong umaasa sa reliyon. Lalong-lalo na ngayon, marami na namang mga namamanata dito sa ating simbang gabi. Sa ating mga tradisyon, mga taong umaasa sa tradisyon o sa sariling pagsisikap upang maging kalugod-lugod sa Diyos. Maraming nagpapakabuti dahil ang gusto nila ay mapalapit sa Diyos at gusto nilang makaligtas. Kaya yung iba, nagbibigay ng malalaking halaga sa mga sekta ng simbahan, kung ano-ano mga pinaggagawa, nagsisikap silang maging pilantropo, nagpapakabuti sa kanilang sarili, pinipilit nilang maging mabuti ang kanilang sarili. Naisip ko mga taong ito ay mayroong taos puso, talagang gusto nilang makarating doon sa kung saan ay naroroon yung kalooban ng Diyos. Mga taong mapanalangin, laging nananalangin, lalo-lalo na kung Miyerkules sa Novena of our Perpetual Help. Sa mga taong palasimba tuwing linggo, hindi natin sila, walang masama doon, hindi natin sila nagbabawala na sila magsimba. Walang masama doon ang mga taong nagsisikap na mabuhay ng mabuti. Pinipilit nilang iwaksi ang mga tukso na napakahirap gawin. Ngunit hindi pa lubos na nagtitiwala sa ganap na gawa ni Kristo. Hindi sila nagtitiwala dahil hindi nila alam para sa kanilang kaligtasan. Ang akala nila, yung mga pinaggagawa nila, yun na ang tamang kaligtasan para sa kanila. Gaya ng sinasabi sa Roma chapter 10 verse 2, napakaganda po nito. Romans chapter 2 verse 2, sabi po dito, sila'y mga may kasigasigan para sa Diyos, ngunit hindi ayon sa tamang kaalaman. Nawawalan po ng saysay yung kanilang mga pinaggagawa. Hindi nila naunawan ang katuwiran ng Diyos at patuloy silang nagsisikap magtayo ng sarili nilang katuwiran sa halip na tanggapin ang kalooban na kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. 1 Corinthians 15:1-4. Basahin nyo po yun. Ulitin nyo po yung basahin. Ito po yung history you can trust. Kaya aking babaybayin sa inyo para, kaya nga sinabi natin ang ating topic ay false authentic epistles, a biblical foundation for your salvation. Kaya yan ang ating topic. Kailangan nating pasimulan yung historya kung paano ito nangyari at kung ito ba'y atin talagang maaasahan na itong epistle, itong ebanghelyo ni Pablo ay maaasahan para sa ating kaligtasan. Kaya ito po ay ating babaybayin ngayon isa-isa. Ano po? Yan o. A history you can trust, upang maunawaan kung bakit ang mga sulat ni Pablo ang pundasyon ng ating kaligtasan. Ngayon, magsimula tayo sa totoong kasaysayan. Ito ay hindi ito myths, not legends, but events. Ito yung mga pangyayaring kinikilala maging ng mga secular
na historiador. Ibig sabihin, ito yung mga historian na nasa secular, hindi sila mga Christian. Pero kahit na sila ay secular historian, alam nila ito at ito yung naisulat nila at ito din ay naitago nila. Yan o. Babanggitin natin ito. Ito yung lihitimong tadhana o panahon ng kasaysayan. Babaybayin natin yan. Yan, number 1 ha. AD 3033. Ito po yung nangyari noong AD 3033. Yan. Ito po yung the crucifixion and resurrection of Jesus. AD 30 to 33. Yan. Si Jesus ng Nazaret ay pinatay sa ilalim ni Poncio Pilato. Maging mga manunulat na hindi Kristiyano tulad ni Tacitus at Josephus ay nagtala ng kanyang pag-iral sa pagpapako sa krus. Ito yung binanggit ko na kanina, yung hindi mga Kristiyano, tulad ni yung mga historian na sina Tacitus at Josephus. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, inangkin ng kanyang mga tagasunod na nakita nila siyang muling nabuhay. Ito po yung nasa pangyayari, ito yung nasa Biblia, ito yung nasa history. Ang biglaang pagsabog ng paniniwalang ito ay nagbago ng kasaysayan. Pero nyo, siya yung wala pang taong nabubuhay, siya yung nabuhay na namatay na tao at umakyat sa langit. Ito naman yung sumunod. Ito yung number 2, the conversion of Saul of Tarsus. Alam niyo ito si Saul, ito yung naging Pablo. Mahaba pong istorya ito kaya hindi na natin ito babanggitin. I-research niyo na lang kung sino si Saul na naging Paul. Siya yung apostle na pinagkatiwalaan ng ating risen Lord Jesus Christ. Kasi kaya ko po sinabing risen Lord Jesus Christ, nung nabubuhay pa ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa, hindi pa sila nakikita ni Pablo at hindi sila nakikilala noong mga panahon na yun. Kaya siya ay pinili ng ating risen Lord Jesus Christ noong siya umakyat na sa langit. Saka siya naging apostol. Saka siya piniling maging apostol. Kaya ito yung the conversion of Saul of Tarsus. Basahin nyo ito sa Acts 9. Naroon yung drama. Ipinoportray doon sa Acts 9. Basahan nyo lahat yun. Doon nagsimula kung paano na-convert ang ating apostol Pablo. Ano po? Si Saul, isang mahigpit na Pariseyo. Siya ay dating Pariseyo at manguusig ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, itong mga inuusig niya ito yung mga kapanalig ng ating Panginoong Jesucristo nung siya nabubuhay pa. So sa makatuwid, sa madaling salita, siya ay isang kaaway, isang kalaban, isang matinding kaaway ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay narito pa sa lupa. Kaya ito yung magandang drama doon sa Acts 9 kung paano siya na-convert. Kung paano siya naging apostol ng ating Panginoong Jesucristo at napalitan ang kanyang pangalan na naging Pablo. Manguusig ng mga Kristiyano ay biglang nagbago mula sa pagiging kaaway patungo sa pagiging mangangaral. Ang radikal na pagbabagong ito
ay isa sa pinakamatibay na ebidensya sa kasaysayan na may nangyayaring supernatural. Kung meron nyo, walang imposible sa Panginoon. Kahit ikaw ikaaway kahit ikaw ikaaway ng mamamayan o ng ating Panginoong Diyos, kaya kanyang baguhin sa isang iglap lang. Kaya wala pong imposible sa Panginoon. Yan. At narito na yung ating buod ng istorya. Sumulat si Pablo. Yan o. Kaya nagkameron ng Paul's epistles are written. Ito ay nangyari noong AD 48 to 67. Marami siyang naisulat at ang nagawa po niyang mga sulat ay umabot ng 13 sulat. Nagkameron siya ng 13 books, 13 letters. Simula sa Galatian, sunod-sunod yun. Ang kahulihan ay yung 2 Timothy. Yun ang last. Bago siya namatay, yun ang last na sinulat niya. Pang-13. Pang-13 sulat niya yun. So, nangyari ito noong 48 to 67 century. Basahin natin yung nasa loob. Yan o. Si Saul, isang mahigpit na Pariseo, yan o, nabasa na natin. Tapos siya yung radical na nagbagong ito sa pinakamatibay na ebidensya ng kasaysayan na may pangyayaring supernatural. Paul's epistles are written. Yan. Basahin natin ito ha. Number 3 na ito. Dito ay sa loob ng halos 20 taon, sumulat si Pablo 13 liham sa mga batang simbahan sa buong Imperyong Romano. At ang mga liham na ito ang naging pinakamagandang Kristiyanong kasulatan na isinulat bago ang mga ebanghelyo na isulat na ito. So, ibig sabihin, kung ating pakasusuriin, mas una pa ito doon sa pinakamatandang sekta na relihiyon na naitatag dito sa San Sinukob. Ano bang pinakaunang relihiyon na Kristiyano? Ang pinakaunang relihiyong Kristiyanong sekta, ang nalalaman ko ay Katoliko. So, mas una pa ito sa Katoliko. Ganon. Kaya lang nagkameron ng denomination para ma-divert ang atensyon ng mga tao at ito ay matabunan at hindi na ito busisiin at unawain pa ng mga tao. Kaya natabunan, hindi na ito masyadong nakilala ng mga tao. So, hanggang sa dumating na si Pablo, inusig na siya ng pamahalang imperyo. Yan o. Inusig siya. Paul is executed in Rome. At nung mangyari ito, ay natapos na niya yung 2 Timothy, yung liham ng 2 Timothy na ginagawa natin ngayong Book of Timothy. Yan. Kaya noong
Ito yung number 4. Kaya noong AD 64-67, si Paul ay inexecute sa Rome, sa Roma. Namatay siyang nangangaral pa rin kay Kristo, pinatunayang na hindi siya sinungaling, hindi manlilinlang at hindi bula ang guro. Namatay siya doon sa kanyang paniniwala at saka sa kanyang pananampalataya, time team, na tinanggap niya ang kanyang kamatayan. Kasi kung ikaw ay naggagawa-gawaan lamang ng isang kwento o ng isang para ikaw ay maging pasikat, kaya mo bang harapin ang kamatayan? Siyempre, unang-una, konsyensya. Hindi naman totoo yung ginagawa ko. Bakit ako mamamatay dito? Magpapakamatay dito. Pero si Pablo, pinanghawakan niya yung kanyang sinasalita. Sinabi niya na ito ay galing mismo sa ating risen Lord Jesus Christ. Kasi hindi naman niya nakausap ang ating Panginoong Kristo nung nasa lupa pa. Nung umakyat sa langit, sa kanya nakausap. Marami pong mga drama dito sa Acts kung babasahin nyo. At saka dito sa Corinthians, sa Book of Corinthians, kung papaano kinausap ng Diyos si Pablo. Siya ay dinala sa third heaven. Ang heaven po ay may tatlong bahagi. First heaven, second heaven, third heaven. Third heaven, ibig sabihin, doon mismo kung saan yung abode of God, yung tirahan ng Diyos. Doon siya dinala, doon siya kinausap, at saka siya nangaral nang bumalik sa lupa. Nangaral siya, nakita niya mismo ng face to face, nakita niya mismo kung paano siya sinabihan, binigyan ng instruction ng ating Panginoon, at yun ang kanyang pinapahayag naman, yung mga revelation ng ating risen Lord Jesus Christ. Hindi namatay ang mga tao para sa mensaheng kanilang inimbento. Namatay si Pablo para sa mensaheng natanggap mula sa nabuhay na mag-uli ating Panginoong Kristo. Ito ang mundo kung saan isinulat ni Pablo ang kanyang mga sulat. Isang mundong niyanig ng muling pagkabuhay, binago ng biyaya. Yun po pinaka-importante. Hindi po importante yung mensahe ng birthday ng ating Lord Jesus Christ. Hindi po yun. Ang pinakamaganda pong mensahe ay yung pagkamatay ng ating Panginoong Kristo at ang kanyang muling pagkabuhay. Sapagkat yung mga mensaheng yun ang magdudulot sa atin ng kaligtasan. Hindi yung birthday ng ating Panginoong Kristo ngayong darating na Pasko. Hindi po yun. Hindi po yun ang mahalagang mensahe. Yun ay tradition lamang na kumakalabit sa ating damdamin dahil nasanay na tayo taon-taon merong ganyan. Nasanay na tayo, diyan nakikita ang buong pamilya, diyan nagkakausap na maayos yung mga magkakaibigan at ang mga magkakasama sa anumang larangan dito sa ibabaw ng mundo. Diyan po sila nakakameron ng panahon na magkita-kita at nagpapalitan ng kung ano-anong kuro-kuro, nagkakasayahan, nagsiselebrate sila at sila nagsasaya, naghahandaan, nagbibigay ng mga regalo. Pero yan po'y tradisyon lamang at wala yang kinalaman sa ating kaligtasan. Yan. Dito natin ay ibibigay na sa inyo kung paano naging authentic epistles yung mga sulat ni Pablo. Yan o. Babaybayin natin. Sa number 1, narin yung the gospel defined clearly. Dinidefine na clear. Malinaw na malinaw yung ebanghelyo ng ating Apostol Pablo. The power of the gospel, yung kapangyarihan ng gospel. Salvation by grace alone. Ito ay kaligtasan na galing lamang sa biyaya ng Diyos. Hindi po sa atin sariling pagsisikap. Libre ito, walang bayad. Ibinibigay sa atin ng Panginoon. Paul's gospel was given by Christ Himself, by our risen Lord Jesus Christ Himself.
Hindi ito galing sa tao. Kaya ating itong iisa-isahin at ipapaliwanag sa inyo. Ano po? Yan. The gospel defined clearly. 1 Corinthians 15, 1-4, ito yung binanggit ko kanina. Paul says, this is the gospel that saves. Christ died for our sins. He was buried. He rose again the third day. No religion offer this. Wala pong mga reliyong makakapagbigay ng ganito, makakapag-alok ng ganito. No philosophy offers this. Only the risen Christ offers salvation by a finished work on the cross. Kaya yun lamang po, wala pong iba. At ito ay isinulat ng ating Apostol Pablo na ipinahayag naman sa kanya ng ating risen Lord Jesus Christ. So ito po authentic na nasa Biblia po ito. Nasa Biblia at kung ating pong pagmumuni-muniin, ito po yung mga bersikulo na magliligtas sa atin kung ating pananampalatayanan. Matapos nating mabasa o matapos nating marinig sa bibig ng ibang tao at ikaw ay tinamaan at sinampalatayanan, boom! Ligtas na po kayo. Meron na po kayong kaligtasan at tatatakan kayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Opo. Ephesians 1:13. Ano po? Number 2, the power of the gospel. Romans 1:16, Paul says, the gospel is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Meron po tayong verse, meron po tayong supporting verse na nagpapaliwanag at kung saan natin kinukuha yung mga bagay na nauukol at nagpapaliwanag para sa ating kaligtasan. Anong kahulugan nito? Yan o. Oops, dali. Yan. Anong kahulugan nito? The gospel is not human effort. Ito ay hindi pagsisikap ng tao. Ito ay hindi ginawa ng tao na church membership. Hindi para ikaw ay magpa-member sa isang sekta ng simbahan at pag sinabing ikaw ay member na doon, ikaw ay ligtas na at naroon ng kaligtasan. Marami pong kasinungalingan ang maririnig natin sa iba't ibang sekta ng reliyon dito sa lupa. Napakarami po. Marami, hindi lamang po isa, hindi dalawa. Dami pong ganyan. Pag doon ka pumunta sa kanila, may kasiguraduhan ka ayon doon sa kanilang idealismo. Ikaw ay maliligtas. Not good works. Ito ay hindi sa mabuting gawa. Hindi ho masama ang gumawa ng mabuti, pero ito ibig sabihin kung hindi nyo pa ito naunawaan at naiintindihan at ang kaya mo gustong maligtas ay gumawa ka ng mabuti, hindi po yung sapat at hindi po yung required para makamtam mo na ang iyong kaligtasan. Malayo pa po yun sa kaligtasan. Ngayon, kung ito'y maintindihan mo na, itong aking mensaheng ito, pagkatapos noon, magkakameron ka ng transformation doon kagagawa ng mabuti. Yun po ang katanggap-tanggap, acceptable doon sa tamang panukala na ibinibigay ng Diyos para sa mga tao. Acceptable po yun. After you save, you must be transformed. Kailangan kang mabago. Kailangan gumawa ka ng maayos sa iyong buhay, umayos ka sa iyong pamumuhay at gumawa ka ng mabuti. Not rituals, hindi ito rituals. Ano bang ibig sabihin ng rituals? Ang ibig sabihin po ng rituals, kasi sinabi dito yan sinabi dito, not rituals. Ang ibig pong sabihin ay ito pong rituals, ang ibig sabihin ay seremonya. Isang reliyoso o taimtim na seremonya na tulad halimbawa ng misa sa simbahan. Yan po yung mga rituals.
ang papel ng ritual sa reliyon. Kaya hindi po yun isang katanggap-tanggap na kunwari ikaw magiging masigasig na ikaw walang absent sa pagsimba, yung rituals, yung misa, lagi mong pakikinggan. Hindi po yun ang mga ang mga katanggap-tanggap na gusto ng Diyos para sa ating kaligtasan. Yes, it is God's power, no man's performance. This destroy pride. This destroys fear. This open the door of salvation to every sinner who believes. So, pag ito'y naunawaan mo at naintindihan mo, na meron ka ng transformation, sisirain ito yung iyong pride. Sisirain ito yung iyong takot, hindi ka matatakot, hindi ka mahihiya na i-share mo din ito sa ibang tao na ito tulad nitong ginagawa ko. This is open the doors of salvation to every sinner who believes. Kaya kailangan natin itong dalhin. Kailangan natin itong i-spread out. Katulad ngayon na ginagawa ko, kung ito'y maririnig nyo at paniniwalaan nyo, magkakameron kayo ng kaligtasan. Nabubuksan natin yung pintuan sa lahat ng mga makasalanan. Number 3 tayo. Salvation by grace alone. Ephesians 2:8-9. For by grace are ye saved through faith, not of works. So sa hindi gawa. After that, saka ka gagawa. Magkakameron ka ng transformation This is the beating heart of fallen doctrine. God does not save the good. He saves the guilty. Hindi niya nililigtas yung mabubuti. Nililigtas niya yung mga guilty. He saves by grace. He saves when we simply believe in the finished work of Christ. Kaya dito, masasabi natin na ang kahulugan ng grace, hindi mo ito pinaghihirapan. Tinanggap mo lang ito na pagkatapos mong marinig, na tulad nitong aking sinasabi nito, o kaya naman ay pagkatapos mong mabasa, naunawaan mo ito at sinampalatayan mo. Pagkatapos ay kailangan kang mabago ang buhay mo sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa Panginoon. Sapagkat kahit hindi ka sumusunod sa batas ng Diyos, yung law of Moses, yung ibinigay ng Diyos kay Moises, kung pagkatapos nito ay minamahal mo ang iyong Panginoong Jesucristo, sino ba ang Panginoong Jesucristo? Pagkatapos nito pagkatapos mong paniwalaan yung kanyang ebanghelyo, yung ebanghelyo ibinigay niya kay Pablo, pinaniwalaan mo. Pagkatapos nito, siyempre, mamahalin mo siya. Maunawaan mo kung paano kanya iniligtas. Biro nyo, kung hindi tayo maliligtas, saan tayo pupulutin? Pupunta tayo sa lawaan sa lawang apoy. Lake of fire. Diyan tayo mahuhulog. At diyan na tayo mag-exist habang panahon. Wala na pong katapusan, doon na tayo. Pero nyo, iniligtas tayo doon. So, anong kapalit nito? Mamahalin natin ang Panginoong Jesucristo. Uunawain natin yung kanyang paghihirap sa krus. Sa laki ng kanyang paghihirap para lamang sa ating kaligtasan, ginawa niya yun. Para tayo maligtas. So, ano ipapalit natin? Mamahalin natin siya. Sino ba siya? Siya yung taong mabuti, walang kasalanan. Pero dinala ang ating kasalanan. Alam niyo ba yung parusang iginawat sa kanya ng Roman Empire? Yun iparusa sa pinakamayroong matinding kasalanan. Pero wala siyang kasalanan. Dinala lang niya ang ating kasalanan. Kasi kahiyaan ang mamatay sa krus noong mga panahon na yun. Pag ikaw ipinarusahan ng kamatayan sa krus, maganda pa yung pugutan ka ng ulo noong panahon na yun. Biktihin ka, mas maganda pa rin yun.
ang mamatay sa krus ay capital punishment. Dinala niya yun para sa atin. Para lang sa ating kaligtasan. Oh. Yan po ang kahulugan ng biyaya ng Diyos. Yan, pang-apat to. Full gospel was given by Christ Himself. Oh. Ito yung authentic letter talaga. Oh. Binigay mismo ng ating Panginoong Kristo at ng ating risen Lord Jesus Christ kay Paul. Oh. Sa Galatians 1:11-12, ang sabi dito, yan the gospel I preach is not after man. This is important. Paul didn't get the gospel from Peter. Kasi si Peter, isa sa 12 apostoles, siya yung head ng 12 apostles. So, sumusulat din niya ng gospel. Kasi kung ano yung nakikita niya na ginawa ng Panginoong Kristo habang kasama, sinusulat niya. Kaya meron tayong record na nababasa natin. Merong Gospel of Peter. O meron din gospel. At saka yung sina Matthew, Mark, Luke, and John, sila din habang kasama din nilang ating Panginoong Kristo nung nasa lupa pa, sinusulat niya nila yung mga pangyayari. Kaya meron tayong nababasa ngayon kung paano pinanganak ang ating Panginoong Kristo na yun nga ang ipinagdidiwang ng iba ngayong Paskong ito. Meron din po tayong mensahe niya sa Kapaskuhan kung ano talaga ang tunay na Pasko. Yan po ay maririnig nyo. Tingnan po, subaybayan at meron po tayong ganyan na Sige, pagpatuloy po natin ito. He received it by revelation of our risen Lord Jesus Christ. Acts 9. Inyo pong basahin yan. Yan ito yung inuulit-ulit ko sa inyo. This makes the gospel Paul preach. Kaya ito'y authentic. Kaya ito'y divine, final, the blueprint for salvation today. Ito yung plano para sa kaligtasan ngayon, sa ating panahon ngayon. Ito ang dahilan kung bakit sinusundan natin si Pablo bilang apostol ng mga hintil. Siya yung apostol na pinadala para sa mga hintil. Sino ba mga hintil? Tayo yung mga hintil. Ibig sabihin ng mga hintil, yung hindi Israel. Yung hindi mga taga-Israel, yung hindi lehitimo at ipinanganak sa Israel. Sila po yung mga hintil, katulad po natin, mga Pilipino, Amerikano, Hapon, Inchi, yung lahat ng hindi Israel sa madaling salita, yun po mga hintil. So yun po ang ating ibig sabihin. Ano po? So, naintindihan nyo ito. Ito'y maikli lang, ay authentic ito, kaya ito'y pinapatunayan natin, kaya ko ito'y isinasalaysay at pinapahayag sa inyo. Ito yung the final word to touch the heart. No matter. Yan Kaya, ngayon, mahal kong tagapakinig, ang Ebanghilyong nagliligtas sa mga kasalanan nung unang siglo ay siya ring Ebanghelyo na nagliligtas ngayon. So parehas po yun. Simula noong early century, noong first century hanggang ngayon, ito po yung Ebanghelyong magliligtas sa atin. Wala na pong iba. Maging ikaw man ay Israel, maging ikaw man ay hintil, ililigtas ka po ng Ebanghelyong ito, ng gospel na ito. No matter how far you have gone, how much you have done, how guilty your conscience feels. Ibiro nyo yun, gaano mang konsensya ang nararamdaman ng iyong konsensya. Ibig sabihin, kung guilty ka na, nararamdaman mo ikaw yung makasalanan ka na, maliligtas ka pa rin. Walang halaga ito. Kaya ka pa rin iligtas. Kahit na ikaw yung pinakamakasalanan tao. Kasi si Pablo dinescribe niya yung kanyang sarili na chief of the sinner. Sinulat niya yan. Siya na yung pinakahepe, siya na yung pinakaunang makasalanan. Bakit kanyo? Ang dami niyang pinapatay.
na tagapanalig ng ating Panginoong Kristo. Pinabalinggo, pinahirapan, inusig, hinahabol. O, pero niyo yan, dami niyang ginawang ganyan bago siya naging mabuting tao, bago siya tinawag ng Diyos, bago siya binago ng Diyos. Yan o. The grace of God reaches farther still. Hindi mo malalagpasan ang kasalanan sa krus. Hindi mo matatakasan ang kanyang awa, hindi mo mababawi ang kanyang pag-ibig. Alam niyo yun yung ibig sabihin ng you cannot outsin the cross. Napakatindi na yun, no? Hindi mo malalagpasan ang mga kasalanan sa krus. Yung ginawa ng ating Panginoon. Ang core meaning nito it expresses the idea that no amount of deep of sin greater than the power of Jesus Christ's sacrifice on the cross. In other words, the cross is sufficient. Jesus' death paid the full penalty for our sin, past, present, and future. God's grace greater. No matter how far someone has fallen, God's grace through Christ can still redeem and forgive. Biro nyo, tindi ano? Salvation is not limited by human failure. Even the worst sinner is not beyond the reach of God's mercy. This idea echoes several key scripture. Sa Romans 5:20 sabi dito, but where sin abounded, grace did much more abound. 1 Timothy 1:15, Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Ito pala yun, yung sinasabi ko kanina. Sinabi niya na siya yung pinakapinuno ng mga makasalanan. 1 Timothy 1:15, tandaan nyo. 1 Timothy 1:15. Namatay si Kristo para sa inyong mga kasalanan, sa aking kasalanan at sa inyong kasalanan. Inilibing siya para sa inyong kahihiyan. Pero nyo, kaya siya inilibing para sa ating kahihiyan. Mawawala yung ating kahihiyan. At siya nabuhay muli. Nabuhay siyang muli para sa iyo namang bagong buhay, para sa iyong kaligtasan. And the Apostle Paul, chosen by Jesus himself, declares, mismong ang Panginoong Jesucristo, believe this gospel and you are saved. Maniwala ka sa reliyong ito at ikaw ay maniwala ka sa ebanghilyong ito at ikaw ay maliligtas. Hindi sa reliyong ito, I'm sorry Maniwala ka sa ebanghilyong ito at ikaw ay maliligtas. Not tomorrow, not slowly, hindi dahan-dahan, not conditionally, walang kondisyon, but immediately and forever, kundi agad-agad at magpakailanman. Ang ganda, no? Kaya, ano pang hinihintay nyo? Ito yung ating application. Believe the gospel personally. Hindi lang sa iyong isipan, kundi pati na rin sa iyong pagtitiwala. Number 1 yan. Number 2, itigil ang pagsisikap na makamit ang natapos na ng Diyos. Huwag mong lubusin ang natitira mong lakas at panahon ngayon. Hindi mo ito magagawa ng sarili mong pagsisikap. Mapalad ka sapagkat hinahanap ng iba ang pag-asa na hawak mo ngayon. Kaya ngayong naririnig mo ito, mapalad ka. Sapagkat ito yung hinahanap ng iba na hindi nila natatagpuan. Ito yung napakalaking pag-asa na magliligtas sa iyo ay hawak mo na ngayon. Kaya hanggang dito na lamang po at marami pong salamat. At tayo po sa ating panalangin. O Amang Diyos, marami pong salamat sa oras na ito at isa na naman pong napakagandang mensahe ang ibinigay nyo sa akin at ipinarinig ko sa kanila. Nawa po'y mabuksan ang kanilang puso, isipan at kaluluwa para makamtan nila po ang kaligtasan. Maunawa nila itong mabuti at nawa po'y ito'y magningning sa kanilang mga puso kung ito'y mababasa, maririnig at maunawa nila.
Maraming pong salamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa nga pala po, maraming pong salamat sa mga bumuhat, sa mga lahat ng taong bumati sa aking nakaraang karawan noong December 12, itong taong ito. Maraming pong salamat. In Jesus' name, Amen.